vlog kahapon kasi hindi ko na tapos ang aking vlog kasi nga medyo masakit na yung aking paa kahapon. So, ang nangyari ganito guys, ikukwento ko sa inyo yung buong storya. Bakit kami nagpunta ng hospital kahapon at saka ano yung result ng x-ray, tsaka ano yung sinabi ng doktor. Pero, makipag-birthday muna kami saglit. Putulin ko muna dito. Katapos na lang ng birthday, doon ko ikukwento. Kauwi namin. Di papatalo. At nasa bahay na tayo. Binisan ko na ang Ken. Kasi nga, nako, nagbasa doon kanina. No, nagbasa. Ay, wala na kasi, aray. Winox ko to kanina eh. Pero wala na. Natanggal na ang wax niya. Sige, sige. Ang Zoe namin ay... Thank you! Thank you! Kasi ang team kasi ng birthday ay unicorn. So, unicorn. Ayan ang kanyang pasungay. Super enjoy ang mga bata. Thank you so much, May. Thank you so much sa pag-invite sa amin. Naglaro na ang dalawa. So, kwento ko na nga. Ayun nga, ganito ang nangyari. Eh, di dapat, katapos ko nagsampay kahapon, pupunta kami ng playground ng mga bata kasi si Daddy nasa work na. Ayun nga, nadulas ako doon sa kusina. And then, kung tumawag ako kaagad sa doktor dito, mag-4 ng hapon. Nakalakad pa naman ako, pero may pain na dito sa left ko na leg. And then, nakalakad pa ako kasi yung stroller ni Kenneth, nilagay ko siya doon, habang pinupush ko, ginawa kong parang tungkod yung stroller niya. Kadating doon, binigyan ako ng appointment 4 o'clock ng hapon. Tapos, tinignan ako ng doktor mga 4:15 na ng hapon. And then, tinignan niya yung paa ko, etc. Tapos, pinindot-pindot niya. Ay, hindi po, hindi mag-water. Tapos, sabi niya ganun, kailangan mo ng x-ray. Sabi niya, para sure na lang tayo na walang nabaling bone sa loob. Anuhan kita ngayon, bigyan kita ng letter ngayon. At magsusulat ako ng letter doon dito sa malapit sa bahay. May hospital kasi malapit sa bahay. Mga 15 minutes away, ganyan. Doon may sila, nag-x-ray sila doon. Doon ka pupunta directly doon. Tapos, sabi ko, pwede ba na, na lang, isakay ako sa ambulance. Kasi nga, may 2 akong bata. Wala si Daddy Teban, napakahirap. Tapos, paano ako pupunta doon? Kung magbabas pa ako, paano ang bata, etc. Tapos, tinanong niya, nasan yung yung asawa mo? Sabi ko, nasa work nga si Daddy Teban. Tapos, nag-decide ako na, sabi niya, na lang, tawagan yun. Tinawagan ko na lang si Daddy Teban na papuntahin nga doon nga, dito sa clinic na kung nasaan kami kahapon. Tapos, hindi sumasagot si Daddy kasi bawal naman ng, naririnig naman siguro yung telepono niya. Ay, hindi mo naririnig? Naka-vibrate yung stand corrected. Nagba-vibrate lang, pero kasi busy siya sa work. Hindi niya yung telepono niya. Na yun, mga 4:30 ng hapon siguro, ganyan. Bago mag 4:30, actually. 4 something na. And then, sige po. 4:10, 4:15? O, parang ganyan. Hindi, oo, parang 4:20. Basta, ganun. Lampas 4, pero wala pang 4:30. And then, tinawagan ko yung, supervisor niya, na yun na kailangan ko ng tulong, etc. Kailangan ng, pumunta ako ng hospital kasi papa-x-ray nga ako. Yes, anak. Anong gusto mo? Ay, naku, ang bata.
Kala mo hindi nakipag-birthday. Nagugutom na naman. Oo. Yeah, that's open. Ay, sige po. Sige. Ay, daddy na lang ikaw. Tapos panik na. Oh, hindi ito cracker. Tama na. Kusya na, mami. Kusya na, mami. Kusya na, mami. Ah, okay. Sige po, ate. Buka ka ng isa. Daddy, oh. Babay ka na sa ating vlog, Ken. Bye, vlog! Bye-bye! Bye-bye! Eh di yun, kadating ni Daddy, dumiretso na nga kami sa hospital malapit dito. Kadating namin doon, 4:35 mga ganyan. Or 4:40 na. Sabi mo ng 4:40 na. Ano na sila? Sarado na daw yung hospital. Sarado na yung, ano ba yung pa-x-ray yan. Kasi 4:30 pa lang, Friday, since Friday yun, 4:30 pa lang, nagsasara na pala sila. Tapos, dun sa gilid ng hospital, yung parang emergency area, yung ganyan, kapag yung wala ng clinic kagaya dito sa malapit, dun tatawag. Tapos, di pumunta ako dun. Sinabi ko nga na yung doktor ko, binigyan ako ng appointment dito. Ngayon, kasi nga masakit yan pa ako, sinabi ko yung nangyari. And then, sabi niya ganon, wala tayong magagawa kasi sarado na ang pa-x-rayan ng hospital. Ang sabi lang niya sa akin, nagbihis na ang ate. Sabi lang, what's wrong? Bakit? Oh, kumakan na yun. Lot more na. I will buy you tomorrow na lang. I will buy tomorrow. Okay? Don't worry about it. Di yun. Sabi nung nandoon, tawag daw ulit ako sa clinic dito nga, sa malapit sa bahay. Di tumawag ako ulit. Sabi ko, masakit na yung paa ko. Sabi ko, gano'n, di ba pwedeng bigyan mo na lang ako ng another appointment sa other hospital na open pa yung pang-x-ray nila. Kagaya nga sa Leeuwarden nga kung saan kami nga nagpunta kahapon. Tapos, sabi nung assistant ng doktor, ano na daw, magpa-5 na daw. Buisit talagang pag-5, pag mag-close na talaga sila. Hindi ka nila talaga i-accommodate. Sabing ganyan, mag-5 na kasi, tawag ka na lang sa yung tinatawag nilang dito, Doctor's Vac. Yung Doctor's Vac na yon, kapag yung doktor dito sa clinic, pag 5 PM na, doon natatawag. Yung parang emergency yon, yung nasa tabi ng hospital nga. Tapos, okay, sige, sabi ko, since nandun na din naman kami sa hospital na yon, dito nga sa malapit sa bahay, pumunta na ako doon, tatawag na si Daddy Teban. Tatawag si Daddy Teban, hindi pa pwede kasi parang pa lang yun, 4:55, parang ganyan. Hindi pa pwedeng tumawag. Dapat 5 o'clock pa lang. Kung may emergency ka, 5 o'clock pa lang ikaw pwedeng tatawag. Pero kung life-threatening, syempre meron naman yung 112 dito. Pero since kailangan ko nga ng x-ray sa paa ko, kailangan namin tumawag yun ngayon, Doctor's Vac. Since hindi pa nga 5, hindi kami yung makapasok sa linya. O, nandun na din naman kami, di pumunta kami doon sa gilid. Sabi ko nga, inulit ko na naman sitwasyon ko, ganito, ganyan. Nagpapalitan sila ng shift. Yung saktong mag-i-endorse yung isa, etc. So, naghintay na naman ako. And then, sinabi ko nga yung sitwasyon ko. Nung meron ng tao doon, sinabi ko nga yung sitwasyon ko na gano'n, na ganito, pumunta akong clinic dito, tapos pinapunta ako doon, sarado, tapos sabi nila, tawag ako ulit sa ganito. And then, sabi nung babae, bakit yung doktor mo sa baryo ninyo, yung clinic nga dito, ba't hindi na lang siya yung gumawa kanina nung tinawagan mo ulit? Ba't di na lang siya yung gumawa ng appointment sa'yo para sa kabilang city ka na lang magpa-x-ray? Tapos sabi ko, yung nakausap ko din kasi yung assistant ng doktor, sabi niya, tawag daw ako dito sa inyo para kung x-ray. Tapos sabi niya, ganun, wala din naman kaming x-ray dito, sabi niya. Sabi kong ganun, sabi ko, I'm in pain right now. Sabi ko, ganon, hindi ba pwedeng gawan mo na lang ako ng paraan para yung makapunta ako doon, bigyan niyo ako ng appointment nang makapagpa-x-ray ako doon sa kabilang hospital. Sabi ko, ganyan. Tapos, ayun, nag-oo naman siya. Gawan daw niya ako ng appointment, etc. Yung ganyan. Tapos, naghintay na naman ako. Dito talaga, pag close na talaga, pag 4:30, pag 5 o'clock talaga sila magsara 4:30, hindi ka na talaga makapasok. Hindi ka na pwedeng pa-x-ray. Hindi ka na pwedeng ganito, ganyan. As in, promise talaga. Tapos, di yun, binigyan niya ako ng letter.
Sinay niya din doon sa kabilang city. Pumunta pa kami sa kabilang city para lang magpa-x-ray ako. So, yun nga yung kahapon yung nakita nyo. To cut the story short, napa-x-ray ako doon. Naghintay pa rin kami, of course. Siyempre, hindi naman kami pwedeng karakaraka dumiretso doon at magpa-x-ray. Kasi nga, hindi naman to life-threatening ang sitwasyon ko. Tsaka, kailangan talaga na may appointment talaga dito as in. Tapos, si daddy nga na-frustrate na kasi nga, parang naipitan ako. Yung parang ganyan, parang naipit yung paa ko kasi parang gumanyan siya. Ang sakit niya, kaya hindi talaga ako sure kung may nabali or what. So, to cut the story short, nagpa-x-ray ako, tinignan ako ng doktor doon. And then, sinabi nga na ano yung ligament ko, parang na-twist or what, pati yung muscles na bugbog sa loob. Pero, luckily naman, ay, okay? Pero luckily nga, hindi naman naputol or na-crack or anything yung aking buto. Pero I'm so happy sa kabila nung pinagdaanan ko, sa kabila nung hinintay ko, whatsoever na nangyari nung Friday, na x-ray ako kaagad kasi kung maghihintay pa ako, mag-overthink ako and everything, still masakit pa rin yung aking paa, yung tuhod, tapos yung sa gilid at saka yung back. Sobrang sakit niya. Yun nga daw dahil dun sa, may sinabi siya, LCL, lateral, chuchu-chuchu, basta yung, ano na yun, kaya masakit yung paa ko, kaya masakit yung knee ko, mahihirap akong maglakad, para kang ma-sprain, pero sa, sa tuhod at saka gilid ng tuhod siya. Grabe talaga, nung Friday night talaga, iyak na ako ng iyak kay daddy kasi nga, sobrang sakit, hindi ako makalakad, ultimo pagpunta sa banyo talaga, as in. Pero today, medyo carry-carry na, nakakalakad na ako. Alam niyo, binigay sa akin na paracetamol. Oh, good old paracetamol. Nung una nga, akala ko dito sa clinic, hindi niya ako ipap-x-ray. Akala ko, ano lang, bibigyan niya na akong paracetamol. Baka tanungin ko pa siya kung ibubud ko lang ba yan sa paa ko yung paracetamol kasi masakit. Pero tinignan niya kasi, inassess niya, tapos pinundot-pindot niya, ayun. So, siya talaga ang nag-decide na ipa-x-ray nga, para sure na lang. Pero nakalakad pa naman ako, nakapunta ako doon, nadrag ko tong paa ko. Ayun. So, ayun ang storya, napakahabang storya na hindi ako kaagad na x-ray. Ang tagal talaga, as in, ang tagal ko talaga na x-ray pa ako. 4 o'clock ako na dito. Mga na yun, mag-8 na yata yun ng gabi. So, sobrang dami ng sobrang dami ng appointment, ng ganito, ng ganyan, etc. Ayun. Tapos sinabi ko din kasi dun sa doon sa hospital, yung unang pinuntahan namin na hindi ko ipagpapabukas pa ito. Sabi kong ganun, yung pain na to na mag-iisip ako, ma-stress ako kung nabali ba yung paa ko or hindi. In the first place, pwede naman akong dito sa clinic dito na tawag dito? I-first aid. Pero nag-decide siya na ipa-x-ray na nga ako. Ayun. So, medyo nagpanic din ako ng konti kasi nga super sakit niya. So, ayun ang storya kahapon. Kaya po tayo pumunta ng hospital. Uy! Si Kenneth pinanik na namin kasi oras na dito? Oras na kami nakauwi. Yan ko na po dito ang ating vlog. Maiksi lang po ang ating vlog for today, guys. At na lang, isang araw na lang, balik na tayo sa work. Oh my God! Thank you for my Facebook. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for and watching. don't forget to like and subscribe. And see you all next see you time. next time. And Don't forget to follow us on Facebook. on Facebook. Bye guys. Bye, guys. See you all next time. See you next time. See you next time in our Facebook. Puro siya Facebook. Vlog. Bye guys. Bye guys. See you. Thank you for watching. Don't forget our Facebook.